Hello po kapatid ko kay Kristo Jesus. Paano po yung madaming nagbebenta ng mga anting-anting ngayon? Pangpaswerte, ano pong masasabi ninyo doon? Ginagamit din po ba ng kaaway yon upang malayo ka sa Diyos? Ano pong tugon ninyo po sa mga ganon? Salamat po sa sagot kapatid. Curious lang po, sabi ng iba, kailangan mo ng pangontra para pang laban sa kulam o kahit anong sumpa. Ano pong masasabi ninyo doon? Napakagandang tanong po. Alam niyo po kung ikaw ay Kristiyano, sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus, hindi po natin kailangan ng mga anting-anting, pampaswerte o anumang pangontra laban sa kulam o sumpa. Dahil ang ating proteksyon ay sa Diyos lamang, hindi sa anumang bagay. Walang anumang sandatang ginawa na magtatagumpay laban sa iyo. Ang Panginoon ang aking kanlungan at aking tanggulan. Siya ang aking Diyos na pinagtitiwalaan. Kapag ang isang tao ay umaasa sa anting-anting para sa proteksyon o swerte, inililipat niya ang kanyang tiwala mula sa Diyos sa isang bagay. Yan po ang dahilan kung bakit paulit-ulit na ipinagbabawal ng Diyos ang pangkukulam at iba pang gawaing spiritual na hiwalay sa Diyos. Sa Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 12, malinaw na hindi kinalulugdan ng Diyos ang panghuhula, pangkukulam. Wala ni isa man sa inyo na magsusunog ng kanyang anak bilang handog. At huwag din kayong manghuhula, mangkukulam, manggagaway, gumagawa ng mga ginagawa ng mga espiritista at magkikipag-usap sa espiritu ng mga patay. Kinasusuklaman ng Panginoon ang sino mang gumagawa ng mga bagay na ito. Ang tanong na ginagamit ba ito ng kaaway? Yes po. Isa sa mga layunin ng demonyo ay ilayo tayong mga tao sa pagtitiwala sa Diyos. Tandaan niyo po, ang demonyo ay mapanlinlang at siya ang ama ng kasinungalingan. John 8:44, kung mapapaniwala niya tayo na ang ating seguridad ay nasa anting-anting, agimat o pampaswerte, unti-unti niyang nilalayo ang ating puso sa Panginoon. Bilang mga mananampalataya kay Kristo, hindi po tayo dapat mamuhay sa takot, sa kulang o sa sumpa. Ang sabi ng Colossus chapter 2 verse 15, tinalo na ni Kristo ang mga kapangyarihan ng kadiliman sa pamamagitan ng kanyang krus. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kaya ang tanong na, ano ang pangontra sa kulam o sumpa? Walang iba kundi ang pagtitiwala sa ating Panginoong Yesus. Manatili ka sa Kanya, isuko ang buhay sa Kanya, mamuhay sa pagsunod sa Kanya at palaging manalangin. Ang tunay na proteksyon ng mga anak ng Diyos ay hindi nakasabit sa leeg, nakatago sa bulsa o isinusuot sa katawan. Ang tunay na proteksyon ay ang Diyos sa buhay ng taong nagtitiwala sa Kanya. Amen.